subscribe, nagpa-follow, no? Dito na tayo sa dividing ng decimals naman. Kung kanina multiplication, dito naman tayo sa dividing. No, meron tayo ditong note, no, sa dividing na basahin natin yung note. Hindi pwedeng mag-divide, dividing decimals to ha. Hindi pwedeng mag-divide kung ang divisor ay may decimal. Kailangan mag-move ng decimal place para maging whole number ang divisor. Kung ang dividend ay may decimal, okay lang. Parang nagdi-divide. Thank you sa mga nagla-like po. Hindi ng ating nagdi-divide lang din ng whole number. No? So, para daw tayo nagdi-divide ng whole number, pero this time is example natin 3.3 divided by 1.1 equals 3. Hindi ka kaagad pwede mag-divide. Mag-move ka muna ng decimal places para maging whole number. Anong sinasabi diyan? Let's try. Ditong example na to. Pag isinulat natin 'yan, yung nasa labas yung 1.1, di ba? Divided 3.3. Okay? So, ang gagawin natin, tinan mo, ito divisor natin, no? Tinatawag natin na divisor. Yung pangalawa dyan, no? Divisor tawag dyan, divisor. Ito yon yung 1.1. Ito naman yung tawag natin dito is dividend. Ay, baray natin, mali. Yung nasa loob, ang tawag natin dyan is dividend. Thank you po sa mga nagla-heart po sa ating Thank you. Dividend. Okay, sundin natin yung rule. Yung divisor mo is naka decimal. So, ang gagawin natin, kailangan walang decimal yung divisor mo. So, ang gagawin natin, i-move mo yan ng isa, i-move mo rin to ng isa. Magiging positive, ay magiging whole number na siya. Anong kakalabasan natin na bago? 11 divided by 33. Which is 3 lang yung sagot doon, no? Okay? So, ang sagot natin is 3. Okay? So, sa mga susunod, testingin natin na gawin is hindi pa rin tayo pwede mag-divide hanggat merong decimal yung ating divisor. Let's try sa example natin. Okay. So, recall muna ulit tayo. Tawag natin dito is dividend. Sa Tagalog, dividendo. Ito naman, divisor. Okay? Kailangan lang alam natin yan. No? So, sulat natin yan, 1.5. Tapos, ito naman yung ating 12.3. Okay? So, kung maaalala nyo, yung rule natin, walang decimal point dapat ang divisor natin. So, ang gagawin natin, i-move natin siya. Move mo isa dito, move mo rin dito ng isa. Okay? So, ang mangyayari natin, yung magiging bago nating operation is 15 divided by 1, 2, 3. Okay? Kung yung dividend is mayroong decimal, okay lang. Pero yung divisor, kailangan wala. Nagigets ba? Thank you po sa nagla-like po. Maraming salamat. So, 15. Pwede na tayo mag-divide, no? So, testing natin. 12 divided by 15. Ng divisor lang, ha? Kung ilan yung i-move natin dito, kunyari, nag-move ka dito isa, move ka rin dito isa. Okay? Ngayon, pag wala na sa, halimbawa, testing, halimbawa, 1.5, kunyari lang to 1.23 kunyari yung example natin. Pag i-move mo yan ng isa, i-move mo to rin ng isa. Ngayon, magiging 15.12.3. Ngayon, kung meron decimal pa rin to, after natin ma-move to, okay na yan. Kailangan lang walang decimal yung ating divisor, which is yung ito nga, yung 15. So, kung yung dividend, yung merong decimal, okay lang. Proceed na tayo sa operation natin. Okay? Let's try. 12 divided by 15, hindi pwede. So, dito na tayo magpo-proceed. 1, 2, 3. 123 divided by 15. Ang tanong dyan is, ilang 15 ang makukuha mo sa 123? So, kung di natin memorize, pwede naman tayo mag-trial, no? Ta-trial mo siya. So, try mo, 7. Gawin natin 8. 8 times 5 magiging 40. So, dito 4 magiging 8, magiging 12. So, 120. So, kailangan yung magiging sagot natin dito is hindi lalampas dito or sakto dito sa 123.
So, tama yung hula natin. Medyo malapit na siya. So, lagay mo rito 8. Okay, so 8 times 15, magiging 120 daw yon. Tapos, ma-minus mo. So, 3 minus 0, magiging 3. 3 na lang yung sagot. And then, ngayon, meron pa tayo ditong 3 na sagot, di ba? So, pwede pa tayo magdagdag niyan. Kung ilan yung decimal places na gusto natin, makokontrol natin dito. So, halimbawa, gusto mo lang 1 decimal places lang, or sinabi sa'yo ng teacher mo 1 decimal place lang. So, lagay mo rito 0, and then ibaba mo 0 dito. Okay, so 30 divided by 15, ilan yun? 2. Pero yung decimal na nilagay mo dito, kukopihin mo yung decimal niyan dyan. Okay, so magiging dito 2, and then 2 times 15 magiging 30 yun. So, wala na palang matitira, no? So, 0. Pag 0 na, yun na yung ating sagot. Okay? 8.2 yung ating sagot. Okay? Try natin yung susunod. Okay? So, ano divisor natin? Ito. No? 3.6 divided by 65.2. Okay? So, gagawin natin, i-move natin yung decimal places ng divisor. So, 1. So, nag-move ka sa divisor, mag-move ka din sa ating dividend. So, 36 na siya ngayon. And then, ito naman is magiging 652. Okay? So, testing natin. Ilan daw 36 makukuha mo sa 65? Isa lang yon. So, 36 times 1 magiging 36. Kung medyo nahihirapan kayo mag-divide, meron akong in-upload nung nakaraan, no, divide ng whole numbers. Kasi parang ito naman, may nadinagdag lang tayo dito na rule sa decimals, no? Testing, 1 times 36 magiging 36. And then, 5 minus 6, hindi pwede. So, magbabaro ka dyan, magiging 15 minus 6 magiging 9. And then, ito magiging 5 na lang. So, 5 minus 3 magiging 2. Okay, minus yan. So, ilan na? 29. Hindi baba mo naman dito tong 2. Okay? So, tanong, ilang 36 makukuha mo dito sa 292? Pwede ka mang trial and error ulit, kagaya ng ginagawa natin. So, 36. Sa kabila ka. Audit na lang. So, 36. Hula ko mga nasa 7. 7 ba? So, 7. Okay. So, 36 times 7, magiging ilan yun? Magiging 42, 4, 21, magiging 25. Tama ba? Okay. So, kung dadagdagan ko pa ng 36, pwede pa, dat pala 8. So, 36 times 8, 48, 4, magiging ilan? 24, magiging 28. Para saan yung ginagawa ko na to? Ginagawa natin to para ma-detect natin kung ano yung ilalagay natin dito, no? Kasi pag tinesting mo, halimbawa yan, nilagay natin dyan 8. Testing natin tama 8. Lagay mo rito 8. And then 8 times 36, ito na yun. No? Kasi hindi natin alam kung ano yung ilalagay natin dito. No, kaya natin siya ginagawa. So dito, at least alam na natin na 288. Kailangan kasi yung makukuha natin na multiple nito is medyo malapit dito. Okay, so ilan yan? Magiging, papahiramin mo siya, magiging 12, magiging 4. No? So, kung gusto pa natin makakuha pa ng isang decimal, lagay ka dito ng decimal, lalagay mo rin siya dito ng decimal. Okay? And then, dito, maglalagay ka ng 0, ilalagay mo rin dito. Okay, so, 36, tapos, 40, ilan yon? Magiging 1. So, times 36. And then, magiging 4 yan. Tapos, magiging paulit-ulit na 1 yung magiging sagot dyan. No? So, gawin natin, ito na yung ating final answer. 18.11. Okay? Next. Dito. Yan, isa na lang yung nilagay ko kasi medyo mahaba yung solution eh, no? So, testing natin dito. So,
Sulat muna natin 13.4 divided by 34.56. Okay? So, ang gawin natin, move natin to kasi may isa siya. Move ka rin dito, isa lang. Okay? So, kailangan mo lang maging whole number to. Ito, kahit hindi na siya whole number, okay lang yon. So, magiging ano natin yan is 134 divided by 345.6. Ganon siya. Okay? So, pwede na tayong mag-divide. Okay? Kahit may decimal siya, basta itong divisor natin, wala ng decimal, okay lang yun. So, testing natin. 100, kung tatlo yan, tatlo din dito, no? So, ilang 134 ang makukuha mo sa 345? Masiguro mga dalawa lang yun. No? So, testing natin dito. 134 times 2, magiging 8, magiging 6, magiging 2. So, multiply natin. Okay? Magiging 268. Okay? And then, magma-minus na tayo. Minus na yan. So, 8 minus 5, hindi pwede. Pag babarrow tayo, magiging 15. 15 minus 8, magiging ilan? 7. Okay? And then, magiging 3 na lang to. And then, 3 minus 6, hindi pwede. Magpapahiram siya. Magiging 30, magiging 7. Okay? Next. Nandito na tayo sa decimal. So, ilalagay mo na dito yung decimal. Okay? So, ang gagawin mo, ibaba mo yan. 6. Tsaka na tayo ulit mag-minus. So, ang gagawin, mag-divide. No? So, ilang 134 makukuha mo sa 776? Hindi natin alam, no? So, kailangan natin mag-trial, no? 134, pagpalagay ko mga nasa 4 yan, no? So, 6, 1, 12, magiging 13, magiging 1, magiging 1 times 4, magiging 5. Okay? Ayun, thank you po sa nag-like po. So, 5,134, pwede pa ba? So, siguro pwede pa. So, ang gagawin natin, dadagdagan natin. 134. Siguro gawin natin mga 5. Ang gagawin natin 5, magiging 5 times 4, magiging 20. 15, 17, 1, magiging 5. Ulit. 5, 2, 15, 1, 6. 670. Okay. So, feeling ko, 5 na yung ating approximately nasa 5 yun. No? So, testing natin dito yung 5. Okay, para saan nga itong ginagawa natin na ganito? Para malaman natin kung ano yung ilalagay natin dito. Kasi yun yung pinaka-komplikado rito. Okay? Malamang yung iba dito, ay, ang hirap pala niyan. No? Nandun na sa part na yun. Okay, kasi kailangan natin dito, mailalagay kung ano yung ipang multiply natin sa kanya na malapit, pero hindi dapat lalampas. Kung hindi malapit, kailangan sakto. No, so 5 times 134, ito na yon. 3670. Okay, so 6 pag minus yan 6 minus 0 magiging 6, 7 minus 7, and then magiging 1. Okay? And then kung gusto mo pa ng 2 decimal places, testing pa natin, no? Lagay ka dito 0, lagay ka pa ulit ng 0. Okay? Tanong, ilang 134 ang kaya or ilang makukuhang 100 dito sa 1060. So ganito ulit yung gagawin natin, no? Testing ulit natin. So 134, kailangan meron ka diyan parang nararamdaman mo saan siya malapit, no? Testing natin kung ito yung 5, no? Ito yung 5 eh. Testing ko siguro mga nasa 7. Okay? 7 times 4 magiging 28. 2. 1 times 3 magiging 21, magiging 23. 7 tapos magiging 9. Tama ba? 938. So, feeling ko okay na yan. So, 7. Tapos, ito na yung komplikadong part. Ipag ma-minus mo siya, no? 938. Okay? So, dito tayo.
0 minus 8, hindi pwede. Magbabaro siya dito, magiging 5. Ito magiging 10. So, 10 minus 8 magiging 2. And then, 5 minus 3 magiging ilan yon? Magiging 2. And then, 0 minus 9, hindi pwede. Magbabaro siya dito, magiging 10, magiging 1. 122. Feeling ko, stop na tayo dito, no? Kasi, mahahaba pa, no? So, dito na tayo sa 2 decimal place. Ang sagot natin is 2.57. Pwede ko naman i-double check, no? Pwede nyo rin i-double check dyan sa inyong mga cellphones, no? 257. So, mahaba pa siya, no? 2579100 yung magiging sagot natin. Sobrang haba pa nun. So, stop na tayo dito. Next. Okay? 245.1 divided by 39.3. Okay, testing natin. Okay? Itong division, kailangan natin tiyagain aralin to kasi pag hindi, habang tumatagal, na hindi natin siya alam, iniisip natin, hindi ko alam to. So, parang binabaon mo yan siya hanggang pag college mo na, sasabihin mo sa mga classmate mo, hindi mo siya na-gets, diba? So, kailangan ngayon pa lang, natin, kumbaga parang gagamutin na natin, no? Yung ating takot sa division. Sulat. Sulat natin dito. 39.3 tapos 245.1. Ganun pa rin gagawin natin. Kailangan yung divisor walang decimal, so i-move natin dito, i-move din natin dito. Okay, bago natin is 393 divided by 2,451 na siya. Ganun na siya. No, ito na yung decimal places mo. Ito na yung decimal point. Okay? So, ngayon, ito na yung challenge, no? Ilang 393 ang makukuha mo sa 2,451? No? So, manghuhula ka doon. Ito yung komplikado nga, di ba? Manghuhula ka. Testing natin. Kailangan yung maihuhula mong pang-multiply dito is medyo malapit kung hindi sakto dito. Malapit, pero hindi dapat lalampas. Okay, testing. 393. Hula ko, ang pinaka dyan is mga nasa 4, nasa 5. Testing natin. So, 5 times 3, magiging ilan yan? 15, 1, 4 times, 9 times 5, magiging ilan? 45, 46. Ilan to? 3, tapos 5, magiging 15, magiging 19. Pwede pa ba? Testing natin, 6. 393 times 6, 18, 1, 9 times 7 magiging 54, 55, 18, 23. So, ito yata yung mas okay, yung 6, no? Tanong ko ulit, paano natin ginagawa, bakit natin ginagawa to? Para malaman natin kung anong isusulat natin dito sa taas. No? So, ito nakuha natin, tinan mo. 2358. 8 yan na, 8. Malapit siya dito, no? Pero hindi naman siya lumampas, no? So, ito naman kasi, itong 5, ito, is malayo pa siya, no? Malayo pa siya. Ito yung pinaka the best, pinaka malapit, pero hindi siya lumampas. No? So, 6. Pag multiply mo daw yung 6 dyan, ito yung magiging sagot. 2358. So, murahin natin. Medyo malayo. Kailangan magkakapantay. So, 2, 3, 5, 8. Okay? So, 8 minus 1, hindi pwede. Magbabaro ka, magiging 11. 11 minus 8, magiging 3. Ito, magiging 4. 4 minus 5, hindi pwede. Magbabaro ka, magiging 9 minus magiging 9. Okay? And then, next. Ngayon, wala ka na kasi dito. Kung gusto mo makakuha ng isang decimal, lagyan mo rito ng decimal, magiging decimal na rin siya. Pwede ka na ulit magdagdag ng 0. Only yan. Nasa sayo na lang kung kailan kayo hihinto. Kung ilan yung decimal na gusto mong makuha. So, dito, testing. Ilang 393 ang makukuha mo dito sa 930? So, hindi natin alam. Pwede ulit tayo mag-trial and error, no? 393. Feeling ko dalawa lang.
2 times magiging 6, magiging 18, magiging 1, 6, 7. 7, 8, 6. No? Ito yung mapakita ko yung diferensya. Feeling ko okay na yan. 7, 8, 6. Kasi kung 393 times 3 magiging 9, 7 kasi 27, and then 9 magiging 11. No, so tingnan nyo to, ito yung pinagkaiba niyan kung bakit tayo nagaganito. Kasi itong part na to, 1179 is ano siya, ano man tawag doon? Sobra siya dito. Ito, malapit lang pero hindi siya lumampas. Kaya ang gagawin natin doon ay itong pipiliin natin yung 2. No, so lagyan mo diyan 2. No? So 2 times ito magiging 7, 8, 6. Okay? 0 minus 6 magiging ilan 'yon? Hindi pwede, papahiramin ka nito, magiging 10. Ito magiging 2 na lang. 10 minus 6 magiging 4, and then 2 minus 8, hindi pwede, papahiramin mo yan, magiging 12 to. So, magiging 8 yan. So, 12 minus 8 magiging 14. And then, 8 minus 7 magiging 1. Okay? So, ayun na yung ating magiging stop na tayo siguro dyan. 1 decimal lang tayo para hindi gaanong mahirap. Okay? Ulit ginagawa natin to para lumapit tayo dito sa magiging ano natin. And then, ang susunod na tanong, kung naiisip nyo, ilan decimal yung kailangan, sir? Depende kung ilan yung gusto ng teacher natin. Sa akin, isa lang. Para hindi gaano komplikado. And then, proceed tayo sa next examples. Ilan pa ba? So, meron naman tayo dito. Ito, tingnan natin. Ito, medyo madali lang siya, no? So, 6, 6, 5, 3. Ang gagamitin natin divisor is 34. May point siya dito. So, kung titingnan natin dito, yung divisor natin, walang decimal. Ito meron. So, hanggat walang decimal yung divisor natin, pwede tayong dumiretso ng pagdi-divide na. Okay? So, divide na tayo. Okay lang yan. Huwag niyo pansinin mo na yan. Basta dividend yung mayroong decimal, proceed lang tayo. So, dito muna tayo. Ilang 34 makukuha mo sa 66? Isa lang. No, so 34. Ito magiging 6 divided minus 4 magiging 2. 6 minus 3 magiging ilan? 3. Okay? And then baba mo tong 5. Okay, dito naman ilang 34 makukuha mo sa 325? Feeling ko mga nasa 9 yan. No? Testing mo, ilan? 9 times 4 magiging ilan yun? 36 magiging 27 magiging 30. Okay, so feeling ko 9 and then 34 magiging 306. Paano ko nalalaman yung malapit? Paano ko nalalaman na 9? Kasi kung titingnan natin dito, ito 34, ito 325, no? So kung 340 yan, 10, 'di ba? So yung 325, feeling ko ito kasi nasa 10. 10 times 34, 'di ba? Etong 325, kung titingnan mo, medyo malapit siya sa 9 times 34 kahit hindi ko pa alam 'yan. Pero malapit kasi siya, 'di ba? Kaya ang pinili ko 9. Which is tama naman kasi medyo malapit, 'di ba? So testing. Dito na tayo, minus na. 325 minus 306 magiging 6 minus 5 magiging, hindi pwede. So magiging 15. 15 minus 6 magiging 9. And then 1 minus 0 magiging 98. Okay? So, asan ba decimal place? Andito na. Tama ba? Okay. Dito na tayo sa decimal. No, kasi ito na yung tapat niya eh. And then meron pa tayong number 3 dito, ibababa na natin yan. Okay? So, nandito na tayo. Decimal mo, nandito siya. So, ibaba na natin yung 3. Okay? Go. Ilang 34 makukuha natin sa 193? Testing natin kung ilan. 1, 5. Siguro mga 5. 34 times 5 magiging ilan yan? 5 times
Ito magiging 0 to magiging 170. Ito testing natin yung pinagkaiba. 34 times 6. Okay? Tingnan mo, ito yung pinagkaiba niyan. 170 to, ito 204. Okay? Kung 170 to, tapos ito naman 204, ang piliin mo yung 170. Kasi ito, malapit siya pero hindi lumalampas. Itong 204, malapit siya pero lumampas. Kailangan natin yung hindi lalampas. Okay? So, ano yun? 5. 5 times 34, magiging 170. And then, meron kang 23. Okay? So, dito, stop na tayo. Okay na siguro yung isang decimal lang yung sagot natin. Okay? Next item tayo. Ito. Last two items na lang yata tayo, no? Okay, testing. Sulat. 34.5 divided by ito pala. 3246 divided by 34.5. So dito, ito yung indivisor natin, meron decimal, i-move natin. So kung ito walang decimal, i-move pa rin natin kasi nag-move tayo dito. So i-move mo siya, dito siya magkakaroon ka ng 0 dito. So yung bago natin is 345. Kasi ito naman yung loob mo, 3460. Okay? So mag-divide na tayo. No, ganun na siya. Okay? Ito 324, madi-divide ba natin ito? Hindi pwede. So dito tayo pupunta. No, so 3 2 4 6. Ngayon, anong ipang multiply natin sa 3 4 5 para mapalapit diyan? Ang hula ko mga nasa 9. 3 4 5 times 9. 45 4 magiging 36, magiging 40, 27, 31. Okay. So, feeling ko tama yung 9. Testing mo dyan 9. And then, ito yung magiging sagot mo. 3105. 3105. And then, 6 minus 5, magiging 1. 4 minus 0, magiging 4. And then, 2 minus 1, magiging 1. Okay. And then, okay. And then, makakakuha ka ngayon ng dagdag na 0 dito. Okay, so 1410. Okay? So, ilang... Hello? Okay. So, gagawin natin, last item na pala tayo. 345. Ilang 345 makukuha natin dito? Yan ay ilan? Makukuha natin dyan is siguro mga dalawa lang. 345 times 2 magiging 2 times 5 magiging 10, magiging 1, 8, 9, 6. Ay, ba't dalawa? Mali pala. 4 pala. 4 ba? Siguro 4. Mali. 3, 4, 5 times 4 0, 2, 16, 8 1, tama ba? 4 and then magiging 13. Okay. So, feeling ko ito yung tama. 3 1, 3 8, 0. So, 0 magiging 11, magiging 3 13 na lang ba? Yes, 30. So, ilan yan? 4. Okay? And then, pagka nandito na tayo, yun o. 30. Okay. So, nandito ka na sa decimal na yan. Dito na yung decimal. So, dagdag ka dito ng 0. Dagdag ka ulit dito ng 0. Ang mangyayari niyan, 300 divided by 345, hindi pwede. So, ang gagawin mo, maglalagay ka dito ng 0, tapos maglalagay ka ulit ng 0, maglalagay ka ulit dito ng 0. Okay? So, ilang 345 ang makukuha mo sa 3,000? Pwede tayo mag-trial and error doon. 45
5, siguro mga 8. 8. 4, 32. Multiply yan, no? 36. Or may 270. Pag dinagdagan mo, lalampas ka. So, feeling ko 4 lang. 8. Tapos, mangyayari niyan, 2760. Okay? Magiging sagot dyan ay 240. Okay, so stop na tayo dyan. Ayan yung sagot niyan. Okay? Double check ko lang para lang sure. 3246 divided by 34.5 is 94 point. Okay. So, tama naman tayo, no? So, ito lang muna yung ano natin. Ito lang muna tayo dito, no? Sobrang hirap kasi nitong topic na to. Actually, kaya ako tayo na kasi nakikita ko medyo nahihirapan yung ating mga students dito. Kahit mga, mga college students natin nahihirapan mag-divide ng may decimal. Okay? So, saan natin na live word problem naman. So, ayun lang guys. Maraming salamat. Yung mga hindi nyo napanood dito is upload ko naman sa ating YouTube channel. No? Thank you guys. Sa mga nag-follow, nag-like, no? Maraming salamat po sa mga nakapanood. Thank you Ma'am Ambisyosa. Thank you po. Thank you po. YouTube channel, Sir Tokwa.